Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Everybody knows that it was the speaker's choice. We have to hold him accountable for that. The other House is led by Senator Chisa Escudero as Senate President, and they were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money. We have statements leading of a money trail leading to him. There has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor. Congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. Ano nga, sa Villar, we may be putting up a new task force for the river drive and for the flood control of Las Piñas. Lagot na Romualdez, Escudero at Mark Villar. Binuking ang mga pagkakasangkot sa anomalya ng korupsyon. Rimulya at ICI binitawan ang napakalaking bomba. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi kasi when we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. Hindi ito chismis na kanto. Opisyal ang tono, pero hindi pa tapos ang istorya. The other House is led by Senator Chisa Escudero as Senate President, and they were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely, nobody can be completely blameless for that. Sir, Senator Chisa Escudero, paano na po yung investigation sa kanya? Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad padapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan.
Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Kung walang AMLA trail, cash trail ang susundan, linya yan sa briefing. Ang punto, may pattern, may mga insertions, may mga diversion ng pondo mula dapat sana tungo sa naging ganito. At ito ang napakalaking bomba. Bakit sina Romualdez, Escudero at Mark Villar ang nasa gitna? Romualdez, pinangalanan sa ilang testimonya sa Senate inquiry, mariing ng tinay pero sa teorya ng accountability. Ayon kay Remulla, hawak ng House ang appointments at kapangyarihan sa budget, but denial is not dismissal. Therefore, papel ng investigasyon ang maglatag ng trail at ang pagtatalaga. Kay Zaldico, Escudero, pinuno ng kabilang kabulungan sa ilang panahong tinukoy kung may insertion sa budget. Leadership chain ang tinitingnan, hindi sapat ang walang alam, pero kailangan ng ebidensya, hindi lang parinig. Therefore, hinihintay ang case filings. May kinalaman ba kay Zaldico at ano ang kanilang pinag-usapan noon? Mark Villar, Las Piñas, Zabote River Tribe, multi-billion, may tanong sa performance at benepisyo, may conflict of interest ba? At may panawagan ng investigasyon. Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan ng river. There were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tigaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So we will determine that later on. Sa costing ng project na nangyari doon. Ang tanong, sino ang sinasabing sasampahan ng mga kaso sa November 25? Kasama ba sila Romualdez, Escudero at Mark Villar? There has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor the fund movements. No? So definitely there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Unang Timoteo 1 verses 14 to 15. Sagana ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa akin. Kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Tapat ang pananalitang ito at nararapat tanggapin ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa kanila. Usahan ka, kundi upang iligtas tayo. Kaya kung pagod ka na sa kasinungalingan ng mundo, isuko mo ang lahat sa Kanya, ang bigat ng puso, ang galit, at ang pagkadismaya mo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo na may kababahang loob. Sa gitna ng kaguluhan at kasamaan ng mundo, turuan niyo po kaming mamuhay ng may katapatan at pag-ibig tulad ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituwid niyo po ang aming mga landas. Ibalik niyo po kami sa iyong kalinga at bigyan niyo po kami ng kapayapaan na tanging sa iyo lamang matatagpuan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba
upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.